Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, di po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Liao. Senwin, wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po doon sa birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think Opo. so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayora ka eh. Oh, you didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin But you're pinag-uusapan not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, Madam Chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing? This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Yes, Madam Chair, Senator. siguro I would like this committee to invite the mayor, the previous mayor. Sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag-endorso sa'yo? I want it to come from you. Ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi base doon sa mga sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor itong si Ma'am Alice Go kung hindi yan talaga ito sapat na kilala. So, maybe the previous mayor, the ex-mayor can shed light about who really Mayor Alice Go is. Salamat, Madam Chair. I'll give it back to you for later. Salamat, One more, resource Madam person, Chair. Sen. Rafi. One Yes, more. Sen. Rafi? Yes, I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko? I have 75 people working, di ba, sa akin, sa public service shows ko and all. I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabihin mo hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng naman. Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng father niya at saka ng mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married Married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa father? Anong tawag mo? Sen. Rafi ang tawag ko po, Papa. Papa. Opo. Okay. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayaw ko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay Okay. po namin. Sige. Gawa po na ayaw ko pong sisihin yung tatay Okay, ko. sige. I understand. And how I wish po na I have a perfect family. Kaso Okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro hingin natin sa PSA yung marriage certificate. Kasi dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at saka father niya. So, pull out natin. Baka makakuha tayong mga important information doon sa marriage certificate.
both parents niya? Salamat, Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a few minutes, meron po akong impormasyon tungkol Thank you, sa Madam tinatanong nating marriage certificate na yan. Pero at this point, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema, no? You did not prepare your birth certificate, pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At lumalabas po sa pagtatanong po namin, matatanong talaga, akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview, no? Na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Oh, date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Malayo yung sagot niya. Sorry, Madam Chair. Malayo yung sagot Yes, niya. Sen. Rafi. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa 3 birth certificates ninyong 3 magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Lialguo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lialgo na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Leal, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lialgo. Na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Leal ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong 3? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasingit ulit? Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, Mayor, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Leal. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko po. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi rito marriage sila. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? Your Honor, hindi Na, ko... ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, ko... no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigay ng mga information about you, about their lives. Kasi ulit-ulit mo sinasabi sa hearing na to, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning and nagsikap ka, yumaman ka, etc. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na, bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan. Papa, sinasabi mo, kasambahay si mama. O, pero kasal pala kayo ni mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, 2 beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet, you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple, you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At
Pasensya ka na, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po Kaya- tayong, madam, kaya hindi po- wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din yung mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Sen. Rafi, just Thank you, to, ma'am. at this point, acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jinggoy Estrada. Salamat sa pagdalo. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo kumukuha ka ng simpatiya sa publiko Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po dun sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang... Madam Chair, pwede maka- Yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamayar dito. Nakaregister sa'yo lahat to. Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... I'm just Opo. asking you. Sa akin po. Sa'yo Opo. to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo ito. Opo. Yung Okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Okay. So, siguro, doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat, na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na pinagkakitaan mo? Meron ba, Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3, makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. This is Actually, a lot of nandito ang money by the BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong BIR, ninyo. meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course Yeah. helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano pa mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns Yes. ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory?
Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Manila, Bulacan. Opo. Okay, ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung makaput- tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigyan ng pera sa'yo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Tapos Um, unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan. Attorney? Yes po, basta may income po na receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo ng, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead, Ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung sa million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Opo, Bibigyan since siya 14 years old po ako. Negosyante ka na no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, 1 milyon, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kung babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Okay, Mayor, meron lang ako itatanong. Sana sagutin mo ang Opo. buong katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng Pogo before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila ninilink po sa akin pero wala pong partner, wala Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag ita-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. O, sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan, hindi Sino po totoo. ba yun nililink sa'yo?
Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ikaw ng totoo. nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sino, sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino Madam ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi po Pangasinan. ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko naman kilala eh. Yung po nagkwento po As sa Sen inyo. Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So Sige, you will allow please, Sen One Rafi. second. Sen Jinggoy, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter, really. Because- ang ginagawa lang din si Sen Jinggoy is establishing a connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Okay. Thank you, Sen Rafi. Thank you. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon ka, so be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka rin sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly to, bago po nangyari to, masamay loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Saan solid? Pero marami kang dump truck. Tapos Yes. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati. Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap ko po si Sir Rene. Rene Rene... Sia. Opo, Rene siya po. Sia. Opo, Sia. Patay Opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po ako Sino nanggaling kayo sa piggery at farming business? Your Sino Honor- nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala po akong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo Pogo? Wala po ako Sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo ron sa property mo?
Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So that Honor. was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. How much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At Saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Pagkano Opo, installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baofu. At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po nun, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Baoying? Lin Baoying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Si Lin Baoying tsaka yung isa pa po na lalaki hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the 2.8 billion dollars money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino yun sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lin Baoying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. Alright, Madam Chair, since the majority of the senators is meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at Thank you, salamat Madam po. Chair. Opo, Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Mayor, nung ni-raid yung negosyo mong Pogo doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala po ako negosyo po na Whatever, Pogo. nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-rate po, Yung local official. Sen. Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Wala Garcia, na. i-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question of Sen. Jinggoy. opo, Sen. Jinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ka naging boyfriend na mayor before? Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo ron sa lugar mo. Opo, sige po. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa 3 birth certificates ninyong 3 magkakapatid
na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Lealguo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lealguo, na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Leal, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lealguo. Na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Leal, ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasingit ulit? Alright, Sen. Rafi? Okay, ito lang, Mayor, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Leal. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng Hindi tatay ko po. disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi rito eh. Marriage sila. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo. Paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, ko... no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigay ng mga information about you, about their lives. Kasi ulit-ulit mo sinasabi sa hearing na to, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning and nagsikap ka, yumaman ka, etc. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na, bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan. Papa, sinasabi mo, kasambahay si mama. O pero, kasal pala kayo ni mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, 2 beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet, you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked, but you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, madam, Kaya hindi po- wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Kasi Sen. Rafi, hindi tumatagpay. just Thank you, to ma'am. at this point acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jinggoy Estrada. Salamat sa pagdalo. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, yung mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon eh. Pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po dun sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. Madam Chair, pwede Yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this?
wala kang partner dito, sarili mo ito, ikaw nagmamayari dito, naka-raise sa iyo lahat to? Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... Opo. I'm just Opo. asking you. Sa akin po, Sa iyo opo. to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo Opo. ito. Yung Okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Okay. Opo. So, siguro, doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, na pinagkakitaan mo? Meron ba, Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3, makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. This is Actually, a lot of nandito ang money by the BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong BIR, ninyo. meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course Yeah. helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So, Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano pa mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Manila, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po doon eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung makaput- tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigyan ng pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Tapos unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Attorney? Yes po, basta may income po na receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore. Ano yung negosyo with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin
Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1,000,000, minsan 2,000,000. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung sa milyon? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, Bibigyan since siya 14 years old po ako. Negosyante ka na no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, 1,000,000, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kung babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang akong tatanong. Sana sagutin mo ang Opo. buong katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala kang relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nililink po sa akin pero wala pong partner, wala Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag ita-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. O, sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan, hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi. Kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino Madam ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko naman makilala eh. Yung po nagkwento po As sa Sen inyo. Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. Sige, If you will allow. please, Sen One Rafi. second. Senjigoy, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not a laughing matter really. Because- ang ginagawa lang din si Senjingo is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Thank you, Sen Rafi. Thank you. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care. Kung may relasyon kayo, so be it. Wala akong pakialam.
Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala po akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly po, bago po nangyari to, masamay loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Saan solid? Pero marami kang dump truck. Nasa Yes. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati. Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap po si Sir Rene. Rene Rene... Sia. Opo, Rene siya po. Sia. Opo, siya. Patay na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po Ba't ako sila nanggaling kayo sa piggery at farming business? Your Sino Honor- nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala po akong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo Pogo? Wala po ako Okay, sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo doon sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po, is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So that Honor. was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. How much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At Saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Pagkano Opo, installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baofu. At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Bao Ying?
Lin Bao-ing, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying. Si Lin Bao-ing tsaka yung isa pa po na lalaki hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lin Bao-ing, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka, Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala po akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. alright, Madam Chair, since the majority of the senators is meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at Thank you, salamat Madam po. Chair. Opo. Maraming salamat. Bago ko rin balikan yung maraming tanong ko sa tatlong salen nyo, Mayor. Gusto ko lang tanong ng ilang mga tanong kay Chair Garcia ng COMELEC. Oo, dahil kailangan nilang umalis ng mas maaga dahil meron po silang anbang. Muli, Chair Garcia, salamat sa pagdalo nyo. I just have a few questions for the COMELEC regarding yung subject ng investigation ng komite sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee. Didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi niyo po ay trabaho lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siyasatin kung ito ay kumpleto. So, tama po ba sabihin na COMELEC doesn't look beyond the 4 corners of the documents? Madam Chair, good morning and the members of the committee. Tama po, Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission on Election, ni-reiterate yung decision nila sa Cipriano versus the COMELEC. Ang duty po kasi ng Commission ay ministerial na kung saan tatanggapin namin ng certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject ng filing of the certificates of candidacy. Kahit pa nga yung mismong tao nagpa-file maaari sa harap pa lang ay pwede niyang ma-question, wala po kaming discretion. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagpa-file ng kanilang certificates of candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, Chair, based on the presumption of regularity in the performance of duties dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? What do we do in the face of mounting evidence, not just in the case of Mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Tingin niyo po ba nagwawarant ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Sana po kami bigyan ng discretionary authority kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng certificates of candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan naandun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng certificate of candidacy at sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating pong certificate of candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan yan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng COMELEC to motu proprio disqualified candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay ang qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, 3 consecutive term limitation, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motu proprio ng COMELEC. Kinakailangan merong formal na petition na ipa-file sapagkat yung issue po, Madam Chair, ng citizenship, medyo komplikado po yun, hindi pa pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate na ikaw ay Filipino, your father and mother are both Filipinos, pero yung pala yung lolo mo ay foreigners and therefore natatransfer yung mismong citizenship. Dito po kasi sa ating bansa, kapag
pag pinag-uusapan ng citizenship ay ang ating pong ina-apply na principle, yung principle of jus sanguinis, blood relationship. In the case of Grace po versus the commission election, before the honorable chairperson had authored the law on the foundling, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang. Ano ba talaga ang citizenship para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States, hindi po sila kumikilala ng jus sanguinis principle. Jus soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya mayroong mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yung citizenship. Yung po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue ng citizenship and it will require a formal hearing. Now, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa man nababago yung batas, dapat po we have to be very vigilant. We have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the members of the committee, pag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted because as if you did not become a candidate. Yun po yung, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga ganitong klaseng petition. Ito po ay pwede lang i-file within 25 days after the date of the filing of the candidacy. Failure to file within that period, wala na pong jurisdiction ang Commission on Election. Maraming salamat, Chair. And very well noted din yung, dahil in aid of legislation, yung investigasyon, pati yung mga payo nyo na pwede namin pag-aralan, mga pag-amyenda, particular sa sections 74 at 78 ng Omnibus Election Code. At kung mapatunayan na peke yung birth certificate ni Mayor and kung mapatunayan na she is not, in fact, a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Kung sakali po, Madam Chair, na magpapile muli ng Certificate of Candidacy at a formal petition will be filed, remember po, katulad na nabanggit ko, ito po hindi ground for disqualification, ground po ito ng cancellation of candidacy. Ang basis po ng cancellation ng candidacy ay misrepresentation. And misrepresentation is an election offense punishable by 3 to 6 years imprisonment. And at the same time, since ang Certificate of Candidacy po ay under oath, it can still be, the person can likewise be liable for perjury. Madam Chair, and kung masakali ma-convict, perpetual disqualification to hold public office. And huling tanong mula sa akin at this point, Chair, kung siya po ay matanggal sa pwesto, just for the sake of our listening and viewing public, sino po yung aakyat? Yung natalo po ba na kandidato o yung kanyang vice mayor? Kung sakali po, Madam Chair, na nakapag-file ang isang registered voter bago mag-election during the period na binabanggit ko ng cancellation of candidacy, kahit po yung kandidato ay nanalo, the COMELEC retains jurisdiction, and if later on, kahit siya ay public official na elective we found out na talagang nagsinungaling o nagkaroon ng misrepresentation, canceled ang candidacy, naging final ang kanyang ang cancellation ng candidacy, ang uupo po ay ang second placer. Because according to the Supreme Court, as if hindi siya naging kandidato. Yan po yung kaso doon sa Lucy Torres case. Ngayon po, Madam Chair, kung hindi po walang na-file, katulad po sa kasalukuyang pangyayari, walang na-file na kaso sa COMELEC na cancellation of candidacy. Subalit, kung later on magkaroon ng isang kaso, halimbawa petition for co-warranto na pwedeng ma-file ng opisina ng Solicitor General, then in that case, at magkaroon po matanggal, the rule on succession shall be applicable. Vice Mayor po yung uupo kung sakali po. Maraming salamat, Chair. So depende sa gagamiting proseso yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali. Those are all the Chair's questions for the good COMELEC Chair. Unless may tanong yung mga colleagues ko, then we will excuse the good Chair. Yeah, Sen. Sherwin. Chair, no, wala. Wala po. Madam Chair, siya lang. Sen. Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Mayor, nung ni-raid yung negosyo mong Pogoro sa doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala pa ako negosyo po na whatever, Pogo. nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-raid po, Yung local official. Sen. Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Wala, Garcia, wala. i-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question of Sen. Jinggoy. opo, Sen. Jinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ko naging boyfriend na mayor before. Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at
nagpamanage ng negosyong pogo ron sa lugar mo. Opo, sige po. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.